I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again mga Beshwa. Kumusta po kayo and shoutout sa mga Marcos loyalists at sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Nakikita nyo guys, nakikita ko, nako talaga naman na. Sabi ko nga mga Besh, paano kaya kung hindi si Pangulong Marcos Jr. ang naging Pangulo ngayon? Baka paggising natin probinsya na ng Chekwa ang bansang Pilipinas. Napupugaran na tayo ng mga sindikato. Naku, naloka ako. So alam po natin ang mga issue sa pagdating sa pugo, di ba? O ano ito? Ito. Ang sinabi po dito mga kababayan, National Bureau of Investigation NBI Thursday said it found almost 200 fake birth certificates issued to the mostly Chinese national by the Civil Registry in Santa Cruz, Davao del Sur. Oh my goodness. NBI Region 11 Director Archie Albao said the fake documents were issued from 2018 to 2019. Aba. Kumbaga masyado na silang maluwag na gagawin ang dapat nilang gagawin sa Pilipinas sapagkat ang pangulo that time best friend ng pangulo nila, di ba? Kaya yan, no, napupugaran tayo ng mga aliens ng mga Chinese, mga kababayan. Aba, natural, kailangan managot ang dapat managot. Siyempre ang problema dito sa mga tao na ito, pag nasakuti sila, todo deny. Di ba? Kasi ang problema din sa Pilipinas, lalo na sa mga ibang ahensya, nababayaran sila ng pera. Kaya nagmumukhang pera ang iba. Biro mo 200 Chinese nakakuha ng birth certificate, peke pa. Ang bilis naman nila makakuha, samantalang yung mga Pilipino pahirapan pa. Biro mo yun. Ganon pagbulok ang sistema sa Pilipinas, lalo na po yung namumuno. Swerte natin naging Pangulo si Pangulong Marcos Jr. Lahat sumisingaw ang baho nila. Sabi ni Digong, illegalize ang pugo. Ano nangyari? Ano ang laman ng pugo? Sinong mga tao dyan? Mostly ang nagpapatakbo, Chekwa. See? Paano yan kung ibang namumuno dito? Another dugas na naman. Di paggising natin, hawak na tayo ng China. Tingnan nyo. Iba't ibang lugar, maraming Chinese. Yan yung pugo. Tingnan nyo ano nangyari. Ang dami, grabe. Minumonitor ang Pilipinas. Kaya madalas ang scamming. Kasi kagagawan din nila. Ayan. Ito. Dapat managot ang dapat managot, mga kababayan. NBI discovers almost 200 fake birth certificates, mostly from Davao del Sur. Naku, Davao. July 11, 2024. Itong isang araw lang yan. Dumaan lang sa wall ko. Kaya sabi ko nga, i-spread ko nga ito para malaman ng lahat. Ayan. Alam nyo, hindi lang dyan sa Davao. Marami pa yan, mga kababayan. Kaya na sana maging mahigpit ang pamahalaan natin pagdating dito sa mga ganitong klaseng talamak na gawain, no, sa mga ahensya ng bawat LGUs. Tulad na lang yan, si Alice Go, tingnan nyo nga. Ang galing niya magsinungaling. Kababaing tao, membro pala ng sindikato. Sinungaling. Sabi niya laki daw siya ng farm, homeschool. Ang akala niya kasi bobo ang mga mga senador na nag-imbestiga. Ayan tuloy. In-issuehan siya ng warrant of arrest. Kasalukuyan ngayon, mga kababayan, hinahanap siya ng batas. Yung isang staff niya na aresto na. Ayan, kasi masyadong maluwag kasi si Digong sa mga Chinese. Kaya ayun ang nangyari. Thank you sa Marcos administration dahil talagang kumikilos, mga kababayan. Tulad nyo, katulad na lang yan sa West Philippines. Panahon ni Digong walang ganyan. Paano? Kontrolado Bawal magdala ng video doon. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, kung hindi nabunyag yan, hindi natin nalalaman na ibininta na pala yung ari-arian ng gobyerno sa ibang bansa. Sabi nga ni dating Supreme Court Justice si Carpio, isinuko ni Digong ang Ayungin Shoal sa China. Biro nyo yan. So dahil dito, mga kababayan, nyo panoorin guys na yung balita ng GMA News. Ito, basahin ko ito Sabi dito, binunyag ni Senator Sherwin Gatchalian na nasa 300,000 ang halaga ng padulas upang makakuha na
ang isang foreigner ng valid Philippine passport. Biro nyo, driver's license at birth certificate. Saan kayo makakita yan? Yung ibang Pilipino, mukhang pera talaga. Hindi nila inisip ang kapakanan ng bansang Pilipinas. Ganyan. Isa sa mga sakit po ng ng iba nating mga kababayan, lalo na sa mga nakatalaga dyan sa mga sa mga pagkuhaanan ng mga dokumento katulad nito, passport, driver license, pag driver license, LTO, passport, DFA, di ba? Birth certificate sa yan, sa PSA, correct me if I'm wrong. Anya ito ay base sa impormasyon kanyang, ano yan? Anya ito ay base sa impormasyong kanyang natanggap mula sa di umano source sa loob ng Chinese community. See? Yung mga Chinese din na mismo ang nagsasabi, mga kababayan. Siyempre, naiipit na sila Kailangan sabihin nila ang katotohanan. Ito ay matapos inihayag ng National Bureau of Investigation na aabot sa 200 falsipikadong birth certificate ang na-issue sa mga Chinese national sa lugar ng Santa Cruz, Davao del Sur. Davao na naman talaga, Hoy, mga taga Davao, gising na kayo dyan. Ano nangyari sa lugar nyo? Napapagaran kayo ng Chinese. Gagawin yata ng China ang Davao magiging probinsya. Simula 2018 hanggang 2019, ayun nga yung sinabi ng NBI kanina, nabasa natin. Una ring, sinabi ni Senator Gatchalian na may posibilidad na may kakutsabahan sa pagitan ng ilang tiwaling individuals mula sa Philippine Statistics, yun, PSA, o kaya lokal na pamahalaan ng Santa Cruz. Kaya nakakuha ang mga Chinese national ng valid Philippines birth certificate, iba pang mahahalagang dokumento. Hindi kayo naloka, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo? 'Di ba? Nalalagay tayo sa hindi maganda pag ganito ang mga tao nababayaran sila ng pera. See? Samantalang ang mga ordinaryong mga Pilipino, kahirap-hirap magkuha ng mga ganitong mga papilis. Sus, Maria Joseph. Ayan. So, ano guys, ang kapalagayan nyo? Ako, hindi ako mapalagay. Siyempre guys, tingnan nyo naman, ang ganitong klaseng talamak na gawain. Money is life. See? Yan ang sakit ng ibang mga Pilipino sa mga ahensya ng gobyerno. Yan. Ano yan Tawag dito, pera pa more. Mukhang pera talaga sila, sa totoo lang, Hindi sila kontento sa mga sinasahod nila. Gusto nila instant millionaire. Pero hindi mo alam, mga kababayan, pag ang pera galing sa kasamaan, madaling maubos Pero ang perang pinaghirapan mo, matagal maubos yan. So dahil dito, panoorin nyo ang sinabi ng GMA News. Okay? Eto na. Santa Cruz, Davao del Sur ang mga inisyuhan ng local civil registry nito ng mga dinoktor na birth certificate mula 2018 hanggang 2019. Base yan sa investigasyon ng NBI Davao Region. Lumabas ding gawa-gawang pangalang tunog Pilipino ang ipinagamit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese nationals. Inaisa-isa natin. Sobrang hirap po kasi ang mga nakalagay dito Filipino name, ang mga may-ari Chinese. Mahirap patunton, mostly in Luzon, not here in Davao. Ang mga kumuha ng dinoktor na birth certificate, iniuugnay sa mga nauna ng nahuling nagtatrabaho sa mga illegal na Pogo Hub. Marami na akong na-encounter na ganito din mga pangyayari sa Pampanga nung na-assign ako. Mostly na mga nahuhuli natin dito sa Davao del Sur ginagawa. Sinuspindi na ng munisipyo ang nag-iisang civil registrar nito na nakapirma sa mga birth certificate. May sarili itong investigasyon pero nakikipagtulungan na rin sa mga otoridad. Inihahanda na rin daw ng NBI ang kasong isasampa laban sa registrar. Pinuntahan din ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang ilang barangay na ayon sa NBI ay address ng dalawa sa mga Chinese na binigyan ng dinoktor na birth certificate. Pero di sila kilala ng barangay.
Wala po may nakita nga nagpuyo diri, agi-agi lang na sila. Hinala ng NBI, marami pa ang ganitong pamimeke at maaari umanong pareho sa hawak na Filipino birth certificate ni Bamban Mayor Alice Go na ayon sa NBI ay si Go Waping. Yung sinasabi nating 200 na birth certificate na mga pansipikado 2018 to 2019. So meron pang pababa ng 2018, meron pa ding pataas hanggang 2024. Para sa NBI at sa Bureau of Immigration, malinaw itong banta sa national security dahil maaaring magamit ang peking identity sa krimen. Sang-ayon dyan ng Bureau of Immigration. Nawawala ang foreign national sa purview ng immigration kung siya po ay nagpanggap na Pilipino. Yung mga dokumentong ito ay maaaring magamit sa iba't ibang uri ng panluloko. Ang investigasyon naman ng Philippine Statistics Authority maaaring abutin daw ng 1 hanggang 2 buwan. Para So, yun guys, narinig nyo yun? Oh, sabi ko sa inyo ang nakasalalay dito ang security natin, ang national security. Oh, see? Tingnan mo. Oh, tinatanong sila. Oh, sabi, anong sabi? Deny pa sila talaga ng deny. Oh, hindi sila kilala. Oh, kasi tapos na napakanabangan nila yung mga pera Pero kung ako ang NBI, kausapin ko yung mga Chinese, dadalhin ko mismo doon sa pinagkuhaanan nila ng mga peking dokumento para ituro yung mga tao na yun. Gano lang kaya ito ang problema ng bansang Pilipinas. Kaya hindi tayo umaasinso sa ganitong mga talamak na gawain. Sabi nga nila, mas corrupt ang nasa baba kaysa sa taas. See? Talamak talaga ang corrupt sa baba, mga kababayan, kaysa sa taas. So, sana, ay lahat ito matapos na nitong ganitong klaseng mga talamak na gawain ng mga Chinese. Dapat sila lahat pauwi na sa China. At itong pugo na ito, dapat iba na yan. Kasi walang dulot na maganda yan kundi kapahamakan ng Pilipinas. See? Sabi ng mga DDS, ang gulo daw ng Marcos administration. Hoy, paano naging magulo? Dahil ba natutuklasan ng mga baho ng mga puon nyo? Kaya ngayon ay inaayos ng Marcos admin para sa kapakanan ng bansa. Ganun lang kasimple. Ayan, mga kababayan, kaya pag naghalar tayo ng mga kandidato, piliin natin ang maaasahan, yung talagang maka-Pilipino tulad ni Pangulong Marcos Jr. Pero yung mga taong maka-China, ilagay na lang natin sila sa inidoro. Huwag natin ibuto yan. Yung mga pro-China na yan. Yung mga Pilipino na mga pro-China, dapat umuwi na kayo sa China. Doon na kayo tumira. Huwag dito sa Pilipinas. So yun guys, ang pinaka-latest updates video ko. See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell, and follow nyo rin ako. Bye bye bye. And babos. God bless Philippines.